Hindi niya alam kung sino siya. Nakita na lang niya ang nanginginig na katawan sa matinding katahimikan ng madaling araw. At ginawa niya ang sinabi ng puso niya. Tinakpan niya ng sariling Amerikana ang lalaki. Hindi niya akalain na ang simpleng kilos na ito ay magiging simula ng hindi na maibabalik na pagbabago sa kanilang buhay. Sa malamig na kadiliman ng San Rafael Municipal Hospital sa Campinas, nagtrabaho si Clara sa kanyang shift gaya ng ginawa niya sa napakaraming gabi. Bata dedikado, sanay sa sakit ng iba, ngunit hindi sa hindi inaasahan. Sa kabilang bahagi ng gurney, isang walang malay na lalaki ang nagpasan sa kanyang mga balikat ng bigat ng isang kapalaran na hindi makagagamot sa kanyang kalungkutan. Ang nagsimula bilang isang pagkilos ng pakikiramay ay mamumulaklak sa isang bagay na mas malaki kaysa sa inaasahan ng alinman sa kanila. At nang lumabas ang katotohanan, hindi sapat ang kapangyarihan o pera para burahin ang nagising sa tahimik na silid na iyon, ang di masusukat na halaga ng isang tapat na puso. Sa San Rafael Municipal Hospital sa Campinas, ang night shift ay umusad sa katahimikan. Naantala lamang ng mga maselan na tunog ng mga monitor at maingat na yapak ng on-call na staff. Ang malamig na ilaw ay sumasalamin sa malinis na koridor na lumilikha ng halos sagradong kapaligiran. Sa pagitan ng mga kama ng ICU, si Clara Nogueira ay gumagalaw ng may katumpakan at kadalian. Sa edad na 26, nakita na niya ang lahat. Ngunit noong umagang iyon, itinago ng kanyang kalmadong ekspresyon ang pagkahapon ng isang nakagawiang minarkahan ng tahimik na mga labanan. Para sa kanya, ang pag-aalaga ay higit pa sa isang trabaho, ito ay isang layunin. Sa ICU Ward 3, napansin ni Clara ang isang bagay na kakaunti lamang. Ang isa sa mga bagong dating na pasyente ay nanginginig kahit sa ilalim ng mga kumot ng ospital. Ang air conditioning ay patuloy na nagyayelo sa madaling araw at ang lalaki ay tila dinaig ng lamig na nagmumula sa loob. Walang pagdadalawang isip, inalis ni Clara ang sariling wool coat at maingat na ibinalot ito sa kanya. Ito ay isang simpleng kilos, ngunit ginawa ng puso. Sa sandaling iyon, wala siyang nakitang mga numero, diagnosis o apelyido. May nakita siyang tao at sapat na iyon. Ang lalaking sakop ni Clara noong umagang iyon ay si Augusto Vidal, tagapagtatag ng isa sa pinakamalaking network ng teknolohiya sa bansa. Itinago ng kanyang hindi nakaahit at bahagyang namumugto na mukha ang kaparehong lalaki na nagpaganda ng mga pabalat ng magazine at nagsagawa ng bilyong dolyar na negosasyon. Ilan lang ang nakakaalam na sa likod ng matulis na suite at ang reputasyon ng isang malupit na strategist ay may isang taong nasa bingit ng pagbagsak. Isang biglaang atake sa puso ang nagpatalsik sa kanya sa isang pulong sa São Paulo at ngayon ay nakahiga siya roon, mahina na malayo sa spotlight at napapalibutan lamang ng mga makina at katahimikan. Nang imulat niya ang kanyang mga mata at maramdaman ang Amerikana sa kanyang dibdib, natamaan si Augusto ng init, hindi pisikal, kundi emosyonal. Sa unang pagkakataon sa mga taon, may nakakita sa kanya na walang mga titulo, walang kontrata, walang dollar signs. Doon, nakahiga sa ilalim ng malamig na liwanag ng ICU, may nagsimulang gumuho sa loob niya. Ang kilos ng hindi kilalang nurse na iyon ay nagpagising sa natutulog na pagkabalisa sa loob niya. Paanong ang isang simpleng pagkilos ng pag-aalaga ay makakaantig ng labis sa isang taong nakasanayan ng pagsilbihan ngunit hindi tinatanggap. Pagkaraan ng mga araw, nang magkaroon ng malay, hiniling ni Augusto na makita ang nurse na nagpahiram sa kanya ng kanyang Amerikana. Pumasok si Clara sa silid ng walang seremonya na para bang naranasan niya mismo ang sakit at hindi natakot sa mga kahangahangang apelyido. Gusto niyang malaman kung bakit iyon ang napili nitong propesyon. Tahimik na sagot ni Clara. Sa mga mahabang hapong kasama ang lola niyang na ospital, nalaman niya ang halaga ng pagiging naroroon.
Para sa kanya, ang pag-aalaga ay hindi isang pamamaraan. Ito ay isang buhay na alaala ng pagmamahal at pasasalamat. May mga taong natututo sa pamamagitan ng sakit kung ano ang sinubukang ituro ng buhay ng may pag-iingat, sabi ni Clara, habang inaayos ang IV drip sa tabi ng kama. Tahimik na nakinig si Augusto. Naramdaman ang mga salitang yon na parang salamin. Noon pa man ay umiiwas siya sa kahinaan. Ang mga krisis ang nagpilit sa kanya na huminto. At ngayon nahuhulog sa sapilitang paghinto na iyon. Nagsimula siyang makakita ng mga bagay na naiiba. Marahil ang pinakamalaking pamumuhunan na hindi niya nagawa ay nasa kanyang sarili. Hindi na si Augusto ang parehong lalaking pinapasok. Isang bagay sa kanya ang nasira at sa parehong oras nagsimulang muling itayo ang sarili nito gamit ang mga bagong halaga. Nagsilbing wake-up call ang katahimikan ng ICU at ang mapagbantay na mga mata ni Clara. Sinimulan niyang tanungin ang lahat, ang kanyang mga prioridad, ang kanyang estilo ng pamumuno, ang kawalan ng laman na nakakubli bilang kapangyarihan. Sa unang pagkakataon sa mga taon, ang tagumpay ay tila maliit kumpara sa pagiging simple ng isang kilos na ginawa mula sa puso. Sa paglipas ng mga araw, nagsimulang maghinala si Clara sa pagkakakilanlan ng nakareserbang pasyenteng ito na ang mga bisita ay nagsalita sa pananahimik na tono at may dalang mga folder na may mga logo ng malalaking kumpanya. Ayaw niyang makialam pero ayaw din niyang malinlang. Si Augusto ang nagkusa. Hiniling niyang kausapin siya ng harapan. Sinabi niya sa kanya kung sino siya, kung ano ang ginawa niya at kung bakit niya itinago ang lahat. Sa kauna-unahang pagkakataon, aniya may nagtrato sa kanya na parang ordinaryong tao at ayaw niyang mawala ang koneksyon na iyon sa kasinungalingan. Tahimik na pinakinggan ni Clara ang lahat, hindi nagmamadaling tumugon. Ang isang bahagi ng kanyang pakiramdam ay ipinagkanulo, hindi sa kung ano siya, ngunit sa pamamagitan ng pagtatago nito. Pagkatapos ng lahat, ang pagtitiwala para sa mga taong nagmamalasakit sa buhay araw-araw ay hindi isang luho, ito ay isang pundasyon. It's not about money, Augusto. It's about knowing who I'm dealing with. Naintindihan niya. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng takot na mawala ang isang bagay na hindi mabibili ng pera. At napagtanto niya na kung talagang gusto niyang magsimula muli, kailangan niyang maging buo. Hindi lamang mapagbigay. Bumalik si Augusto para hanapin si Clara sa likod na pasilyo, malayo sa mga kamera at badge. Kung wala ka, lahat ay walang laman muli, sabi niya. Ang kanyang boses ay may halong kahinaan at pag-asa. Sa unang pagkakataon, hindi executive ang nagsasalita, ang lalaki. Nag-alinlangan si Clara, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa konsensya. Alam niya na ang iba't ibang buhay ay nangangailangan ng dobleng lakas ng loob upang makisali. Gayunpaman, nakita niya sa kanya ang isang bagay na hindi mabubura ng pera, isang taos-pusong pagnanais na magsimulang muli sa isang bagay na totoo. Malinaw si Clara, hindi niya isusuko kung sino siya. Mananatili siya sa ospital, nakasuot ng lab coat at nakaharap sa madaling araw. Kung nais ni Augusto na manatili sa kanya, kailangan niyang bitawan ang mga pagpapakita at yakapin ang buhay kung ano ito na may katotohanan at pangako. Hindi siya nagdalawang isip, mahinahon niyang tinanggap ang bawat kondisyon. Nangako siyang gagamitin ang kanyang kayamanan hindi bilang isang kalasag, ngunit bilang isang tulay. At sa tahimik na kasunduan sa pagitan ng dalawang mundo, isang bagay na mas malakas kaysa sa pagnanasa ay ipinanganak. Isang pangako sa kung ano ang tunay na mahalaga. Makalipas ang mga buwan, bumalik si Augusto sa ospital, hindi bilang isang pasyente, kundi bilang isang partner.
Sa kanyang mga kamay, mayroon siyang balangkas para sa isang pundasyon na nakatuon sa paggawa ng makabago sa sistema ng pampublikong kalusugan at pagsuporta sa mga batang nurse na nagsisimula pa lamang sa kanilang mga karera. Hindi makapaniwala si Clara. Gusto niya itong maging presidente. Ikaw ang nagturo sa akin kung ano ang ibig sabihin ng tunay na pagmamalasakit, sabi niya. At doon, sa pasilyo kung saan nagsimula ang lahat, napagtanto niya na ang pinakatahimik na kilos na ginawa niya ay umaalingaw-ngaw sa malayo. Isang tahimik na hapon sa hardin ng ospital kung saan nagsimula ang lahat, lumuhod si Augusto kay Clara, nakasuot ng simpleng singsing at taimtim ng ngiti. Gusto mo bang bumuo ng buhay? Kasama ako, batay sa pagmamahal at pagtulong sa iba? Tanong niya na puno ng luha ang mga mata. Tinanggap ni Clara, ngunit isang kahilingan na huwag nilang kalimutan kung saan sila nanggaling. Hindi sila magiging mag-asawa sa hitsura, ngunit sa layunin. At kaya, tinatakan nila ang isang pangako na higit pa sa pag-iibigan nito ay isang alyansa sa totoong buhay. Ang Clara Nogueira Foundation ay ipinanganak na may lakas at layunin na naging pambansang benchmark sa suporta sa kalusugan ng publiko. Ang mga ospital ay muling nasangkapan. Ang mga batang propesyonal ay nakatanggap ng mga iskolar at daan-daang buhay ang nagsimulang mabago sa likod ng mga eksena. Kahit bilang presidente ng foundation, walang tigil si Clara sa pagtatrabaho bilang nurse. Para sa kanya, ang pag-aalaga sa mga tao ang kanyang pangunahing, hindi ang kanyang titulo sa trabaho. At kasama niya, binago ni Augusto ang kanyang kumpanya sa isang modelo ng panlipunang responsibilidad na nagpapatunay na ang tubo at pakikiramay ay maaaring magkasabay. Inaasahan ni Clara at Augusto ang kanilang unang anak nang magsimula silang magsulat ng isang bagong pangako. Ang palakihin ang isang taong alam ang halaga ng isang simpleng kilos, tulad ng pagtatakip ng Amerikana sa isang malamig na gabi. Alam nila na ang halimbawang iyon ay nagsasalita ng 1,000 salita. Sa mga pag-uusap sa gabi, plano nilang turuan ang bata ng empatiya, paglilingkod at pagpapakumbaba. Higit sa isang tagapagmana ng kayamanan, nais nilang itaas ang isang tagapagmana ng mga halaga. Isang taong may kakayahang baguhin ang mundo, nagsisimula sa puso. Paglaki ko, gusto kong sabihin sa iyo kung paano niligtas ni Mommy si Daddy gamit ang isang Amerikana. Ganyan ang naisip ni Augusto na sasabihin sa anak ang simula ng lahat. Ang kanilang kwento ay hindi nagsimula sa mga bulaklak o mga pangako. Nagsimula ito sa purong empatiya. Si Clara, na inaalala ang umagang yon sa ospital ng San Rafael, palaging sinasabi na wala siyang ginawang mali. Ngunit alam ni Augusto, sa tahimik na kilos na iyon, mayroong higit na pagmamahal kaysa sa lahat ng mga pahayag na narinig niya. Sa isang simpleng tanghalian sa balkonahe ng kanyang tahanan, nagtanong si Clara, paano kung magtayo tayo ng libreng ospital? Isang lugar kung saan walang sino man ang kailangang patunayan na nararapat silang alagaan? Huminto si Augusto gamit ang kanyang tinidor. Ang pangarap niya ngayon ay kanya na rin. Ganito isinilang ang proyekto ng Hospital Esperanza, isang espasyo para sa lahat, anuman ang background na may marangal at makataong pangangalaga. Isang lugar kung saan makikita ang bawat pasyente tulad ng nakita ni Clara kay Augusto. Ang kwento ni Clara at Augusto ay lumampas sa mga koridor ng San Rafael Hospital at nagsimulang ibahagi sa mga kumperensya, universidad at maging sa mga pangkat ng WhatsApp ng nursing team. Ito ay buhay na patunay na nagbabago pa rin ang kabaitan. Nagpatuloy sila sa pagbisita sa mga ospital sa buong bansa, nagdadala ng mga donasyon, suporta, at ang lumang Amerikana na nagsimula ng lahat. Higit pa sa isang piraso ng damit, ito ay naging isang simbolo.
Dahil minsan, ang kailangan lang magbago ng isang tao ay may magtakip sa kanila bago pa man mapalitan ng lamig. Ikaw naman, kailan ka huling gumawa ng isang bagay na simple, gayon pa man malalim na tao para sa isang tao? Ilang kwento ng pagbabago ang maaaring ipanganak mula sa isang kilos mo na nung panahong iyon ay tila maliit. Walang plano si Clara na magbagong buhay. Hindi inaasahan ni Augusto na magagalaw siya. Ngunit ang pinagsama-sama nila ay ang nakalimutan ng marami. Ang kapangyarihan ng presensya, empatya, at tunay na pangangalaga. Naway maging inspirasyon ang kwentong ito na tumingin sa paligid ng may higit na pagkabukas palad at magsimula sa isang kilos. Kung naantig ka sa mensaheng ito sa anumang paraan, mag-subscribe sa channel at i-on ang mga notification. Dito, ang bawat kwento ay isang paalala na ang mundo ay mayroon pa ring kagalingan at ito ay nagsisimula sa bawat isa sa atin.